Namamatay ang kambal sa parehong araw. Ang nangyari sa kanilang libing ay nagpagulat sa lahat. Ito ay dapat na isang mapayapa at tahimik na pamamaalam. Dalawang maliit na puting kabaong ang magkatabing nakalatag, kinalalagyan ng mga bangkay ng kambal na sina Yolanda at Roberto, na pumanaw sa parehong araw. Mabigat ang langit sa madidilim na ulap habang nagtipon ang mga kaibigan at pamilya, luhaang nagyakapan at nagpipilit maghanap ng mga salitang pamamaalam. Ngunit biglang may nangyaring hindi inaasahan. Sa sandaling sinimulan ng pari ang kanyang panalangin, biglang sumigaw ng ubod lakas si Jennifer, ang 6 na taong gulang na pinsan ng kambal. Ang kanyang sigaw ay nagpatigil sa katahimikan. Itinuro niya ang isa sa mga kabaong at sumigaw, "Gumagalaw si Roberto, nakita ko siya." Tumigil ang lahat, napalingon ang lahat sa kabaong. Walang gumalaw ni kaunti at tila huminto sa paghinga ang lahat. Pagkatapos, isang nakakakilabot na tunog ang pumunit sa katahimikan, isang mahinang katok na nagmula sa loob ng kabaong. Napasinghap ang lahat at biglang umatras. Totoo ba ito? Niloloko ba sila ng kanilang mga pandinig? Sa isang iglap, naging magulo ang tahimik na libing. Nagsibagsakan ang mga cellphone at ang mga sigawan ay umalingaw-ngaw sa paligid. Nagmadaling lumapit ang mga magulang ng kambal, kabang-kaba at desperadong malaman ang katotohanan. Ang sumunod nilang natuklasan ay nagpahinto sa lahat. Hindi iyon ang huling katok. Ang libing na ito, simula pa lamang ito ng mas nakakatakot na bagay kaysa sa maiisip ng sinuman. Huwag kang aalis. Ang totoong nangyari sa araw na iyon ay mag-iiwan sa iyo ng hindi makapagsalita. Hindi lang basta kambal sina Yolanda at Roberto. Sila rin ay matalik na magkaibigan. Ipinanganak na may 5 minutong agwat. Lahat ay magkasama nilang ginagawa. Magkasama silang pumasok sa paaralan, pareho ang damit at pareho rin ang paboritong almusal. Sa panlabas, perpekto ang kanilang buhay. Masayahing pamilya, mainit at magiliw na tahanan at 2 batang palaging may ngiti sa mga labi. Ngunit walang nakakaalam ng katotohanan sa likod ng mga nakikita. Nakatira ang kambal sa isang tahimik na subdivision sa labas ng lungsod. Si Teresa, ang kanilang ina, ay isang mabait na guro pero madalas pagod. Si Miguel naman, ang kanilang ama, ay isang driver ng truck, tahimik, istrikto at laging tila wala sa sarili para bang may iniisip na malayo. Si Yolanda, ang nakatatandang kambal, ay matapang, matalino at likas na mausisa. Si Roberto ay mas mahinhin, mahiyain at palaging humahanga sa kanyang kapatid. Perpekto ang kanilang pagkakaakma sa isa't isa. Pero habang lumilipas ang panahon, napapansin ng mga tao ang mga kakaibang bagay. Minsan, kinakausap ni Roberto ang mga taong wala naman doon. Nahuhuli siya ni Yolanda sa gabi, nakaupo sa tabi ng bintana, mahina ang bulong sa kung sino mang hindi niya nakikita. Kapag tinatanong niya kung sino ang kausap nito, ngingiti lang si Roberto at sasabihing, makikilala mo rin siya. Sa simula, inakala ng kanilang mga magulang na likot lang iyon ng imahinasyon. Pero habang paulit-ulit itong nangyayari, lalong nag-aalala si Teresa. Dinala niya si Roberto sa mga doktor, therapist at kahit sa isang pari. Iba-iba ang mga sagot ng mga eksperto. May nagsasabing stress lang, may nagsasabing wala namang seryoso. Pero dama ni Yolanda sa kanyang kalooban na may mali talaga. Isang gabi, isang buwan bago ang trahedya, natagpuan niya ang isang notebook sa ilalim ng kama ni Roberto. Puno ito ng mga kakaibang guhit, madilim na gubat, mga aninong hugis tao at isang lalaki na walang mukha. Isang salita ang paulit-ulit na nakasulat, Watcher. Ipinakita ni Yolanda ang journal sa kanilang ina. Nagalit si Teresa at sinabing tigilan na ang pananakot kay Roberto at imahinasyon lang iyon. Pero sigurado si Yolanda na hindi basta-basta ang mga iyon. May tunay na bumabagabag kay Roberto.
At di naglaon, nagsimula na rin siyang makaramdam ng takot. Nagsimula na ang mga kababalaghan sa kanilang bahay. Nagkikislapan ang mga ilaw kahit walang dahilan, may malamig na hangin kahit tag-init, at may mga mahihinang bulong na nagmumula sa mga air vent. Isang gabi, nagising si Yolanda at nakita si Roberto sa tabi ng kanyang kama. Nakadilat ang mga mata, tahimik lang. Nang yugyugin niya ito, parang hindi nagigising. Bumulong lang si Roberto nang malapit na siya. Kinabukasan, walang maalala si Roberto. Lalong naging protektibo si Yolanda. Tinigilan niya ang pakikipaglaro sa mga kaibigan at bihirang umalis ng bahay. Nakatuon na lang siya kay Roberto. Pero habang mas matagal silang magkasama, lalo rin niyang nararamdaman na may nanonood sa kanila. Isang gabi, biglang nawala si Roberto sa kanyang kwarto sa loob ng 3 oras. Nakasara ang mga pinto, nakapinid ang mga bintana. Walang nakakita sa kanyang umalis. Pero pagbalik niya, puno ng putik ang mga paa at kakaiba ang kanyang ngiti. Tinanong siya ni Yolanda kung saan siya nanggaling. Sumagot si Roberto, "Ipinakita sa akin ng watcher ang lugar." "Anong lugar?" tanong niya. Ngumiti si Roberto at sinabing, "Makikita mo rin." Hindi pa ngayon. Hindi na makapagpanggap si Yolanda na imahinasyon lang iyon. Nakiusap siya sa kanyang ina na gumawa ng aksyon, pero labis na pagod at natatakot si Teresa. Si Miguel naman ay hindi naniniwala at sinabing nagpapapansin lang ang kambal, pero hindi pagpapapansin ang hanap ni Yolanda. Kailangan niya ng sagot. Nagdesisyon siyang magsaliksik tungkol sa salitang watcher. Sa simula, wala siyang makita, pero di naglaon, natagpuan niya ang isang lumang balita mula 1973. Tungkol ito sa batang si Pablo na nakatira rin sa kanilang lugar. Nawala siya isang gabi matapos sabihin sa kanyang mga magulang ang tungkol sa lalaki sa mga puno. Ang huli niyang sinabi, paparating na siya. Hindi na muling nakita si Pablo. Naniniwala si Yolanda na ang parehong madilim na puwersa na bumiktima kay Pablo ay si Roberto naman ngayon ang pinuntirya. At dumating ang gabing nagbago ng lahat. 2 araw bago ang libing, narinig ni Yolanda ang pag-iyak ni Roberto sa kanyang kwarto. Nagmadali siyang pumasok at nakita si Roberto sa sahig. Hawak ang kanyang dibdib. Maputla ang balat nito at nangingitim na ang mga labi. Sumigaw si Yolanda para humingi ng tulong. Mabilis na tumawag si Teresa sa siyam na isa-isa. Pero pagdating ng ambulansya, huminto na sa paghinga si Roberto. Wala na si Roberto. Sinabi ng mga doktor na ito ay isang bihirang uri ng seizure na kumuha ng kanyang buhay. Pero hindi naniwala si Yolanda kahit isang segundo. Gising siya buong gabi, sobrang gulat at pighati na hindi makatulog. Kinaumagahan nang hindi siya bumaba para mag-agahan, umakyat si Teresa para tingnan siya. Ang natagpuan niya ay nakakawasak. Nakahiga si Yolanda sa kama, walang buhay. Walang bakas ng pilat, walang sinyalis ng sakit, basta wala na. 2 kambal pumanaw sa loob lang ng isang araw. Nabigla at natulala ang buong bayan. Tinawag iyon ng lahat na isang napakalungkot na trahedya. Sinabi ng medikal na ulat na namatay si Yolanda dahil sa matinding pagkabigla. Pero sa likod ng mga saradong pinto, nagsimulang kumalat ang mga bulong. May mga nagsasabing sumpa iyon, may iba na takot na pinag-uusapan ang tungkol sa watcher. Naniniwala ang mga tao na may nakita ang kambal na hindi nila dapat nakita. Agad na inayos ang libing, 2 kabaong, isang huling pamamaalam, pero walang nakaalam na ang kwento ay malayo pa sa katapusan. Nang muling umalingaw-ngaw ang katok mula sa kabaong ni Roberto, nagbago ang lahat magpakailanman. Dahil may mga lihim na hindi nananatiling nakatago at may mga pintong kapag nabuksan na hindi na muling nagsasara. Ano man ang dumating para kina Yolanda at Roberto, hindi pa iyon tapos. Ang tunog ng katok mula sa kabaong ni Roberto ay kumalat sa buong libing na parang apoy.
May mga taong pinilit paniwalaan na guni-guni lang iyon. Ang iba na may inisip na niloloko sila ng kanilang kalungkutan. Pero hindi ganon ang iniisip ni Jennifer. Nanatili siyang nakatayo, ang mga matay nakatitig sa kabaong malawak at puno ng takot. Nakita ko siyang gumalaw, muli niyang bulong, nanginginig ang boses ngunit malinaw. Nagmadaling lumapit si Teresa sa kabaong, nanginginig ang mga kamay. Roberto, mahina niyang tawag, halos mabasag ang boses. Pero walang tugon, walang pangalawang katok, katahimikan lang. Lumapit ang pari, sinusubukang pakalmahin ang lahat. Marahil ay hangin lang na natrap sa loob ng kabaong. Mahinahon niyang sabi, nangyayari ito minsan, subukan nating kumalma. Pero sa kaibuturan, walang tunay na nakaramdam ng kapanatagan. Kinagabihan, bumalik ang pamilya sa bahay, pagod at basag ang puso. Nakatakda ang libing kinabukasan. Tahimik na nakaupo si Miguel sa sopa, nakatitig sa dingding. Mahigpit na yakap ni Teresa si Jennifer. Ang mga mata ay paulit-ulit na lumilingon sa pintuan para bang may hinihintay o may kinatatakutan. Sa itaas, sa kwarto ng kambal, may mga kakaibang nangyayari. Bumukas ng kusa ang pinto. Kumislap ang mga ilaw sandali, sapat para kilabutan si Teresa nang pumasok siya para kunin ang mga damit ni Yolanda para sa libing. Pagkatapos ay nakita niya ang nakakakilabot na bagay. Ang journal ni Roberto, yung puno ng mga guhit ng anino at ang salitang watcher, nakalatag na bukas sa kama. Napahinto si Teresa. Malinaw niyang naalala na isinilid niya iyon sa isang kahon na nakaselyo sa basement. Pinulot niya iyon, nanginginig ang mga kamay. May bagong pahina. Isa itong guhit ng simbahan, ang dalawang kabaong at sa likod nila, isang matangkad na madilim na figura na may mahahabang payat na mga braso, walang mukha at may nagniningning na pulang mga mata. Sa ilalim nito nakasulat, siya'y nakamasid pa rin. Nahulog ni Teresa ang journal sa takot. Nang gabing iyon, nakarinig siya ng mahihinang yabag sa pasilyo. Akala niya si Jennifer iyon, kaya tumayo siya para tingnan. Pero mahimbing ang tulog ni Jennifer sa kanyang kama. Gayunman, patuloy ang mahihinang yabag. Sinundan ni Teresa ang tunog hanggang sa kwarto ng kambal. Pagbukas niya ng pinto, isang malamig na hangin ang sumalpok sa kanyang mukha. Isang bugso ng hangin ang nagpaliyad sa mga kurtina kahit mahigpit ang pagkakasara ng mga bintana. At sa kaniya nakita, sa salamin nakasulat gamit ang hamog ang nakakakilabot na mga salita. Siya ang kasunod. Takot na takot si Teresa, sinarado niya ang pinto at nagtatakbo. Kinabukasan, tumawag ang punerarya na may nakakagulat na balita. Nagkaroon kami ng kakaibang insidente, maingat na sabi ng boses sa linya. Hindi namin maipaliwanag pero gumalaw ang katawan ni Roberto. Nanlambot ang kamay ni Teresa, halos mabitawan ang telepono. Anong ibig ninyong sabihin gumalaw? Nanginginig ang boses niyang tanong. May mga gasgas sa loob ng takip ng kabaong, sabi ng puneraryo, at nasa ibang posisyon ang mga kamay niya kumpara kahapon. Dinampot ni Miguel ang telepono. Hindi pwede iyon, sabi niya, pero halata ang pagdududa sa kanyang boses. Naantala ang libing ng isang araw bilang pag-iingat. Kinagabihan, nagsimulang muling mag-drawing si Jennifer. Hindi siya humawak ng kahit isang krayola mula nang mamatay ang kambal. Pero ngayon, bigla siyang puno ng sigla, umaawit ng isang kantang madalas kantahin ni Yolanda habang masayang nagdo-drawing. Sumulyap si Teresa sa kanyang guhit. Ipinakita nito si Roberto na nakatayo sa gubat sa likod ng kanilang bahay, magkahawak kamay ng isang aninong figura. Itim na itim ang mga mata ni Roberto, nanginig ang puso ni Teresa. Saan mo nakita ito? Tanong niya, halatang nagmamadali. Nagkibit balikat lang si Jennifer. Ipinakita niya sa akin, sa panaginip. Sabi niya gusto ng watcher ang gubat kasi tahimik doon. Umiling si Miguel, bata lang siya, miss lang niya ang kambal, yun lang.
Pero alam ni Teresa sa kaibuturan ng kanyang puso, may mas malalim na nangyayari. Hindi natulog si Teresa ng gabing iyon. Gising siya, mahigpit na hawak ang journal. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero ramdam niyang may malalim na kahulugan. Ang mga guhit, parang mga babala, sinusubukan siyang bigyan ng senyas. Binuklat niya ang mga pahina at nakita ang isang petsang nagpasikip ng kanyang dibdib. Agosto 12, ang araw bago namatay ang kambal. Katabi nito, isinulat ni Roberto, "Darating siya ngayong gabi. Susunod ako. Susunod din siya pero hindi pa ngayon." Matagal na nakatitig si Teresa sa mga salitang yon, hindi makaalis ang tingin. Pagkatapos, biglang namatay ang kuryente. Bumagsak sa dilim ang buong bahay. Nagsindi si Teresa ng kandila at sinilip si Jennifer. Mahimbing pa rin ang tulog. Tahimik siyang naglakad papunta sa kwarto ng kambal. Bukas na naman ang pinto. Sa loob, parehong maayos ang kama. Sa unan ni Yolanda, may isang hibla ng kanyang buhok, bagong gupit, kasama ng isang guhit. Ipinakita nito ang dalawang puno na mahigpit na magkayakap, na tila bumubuo ng isang tarangkahan. Tahimik na lumitaw si Miguel sa likod ni Teresa. "Kailangan na nating umalis dito," mariin niyang sabi. "Hindi ligtas ang bahay na ito." Pero huli na, anuman ang bumiktima sa kanila ay hindi naiwan, sumunod iyon pauwi. Sa likod bahay, gumagalaw ang mga puno sa kakaibang paraan kahit wala namang hangin. Sa kaibuturan ng mga anino sa gubat, may isang bagay na nakamasid. Hindi natulog si Miguel ng gabing iyon. Nakaupo siya sa sopa sa sala, mahigpit na hawak ang isang baseball bat at nakatitig sa pintuan. Lahat ng maliit na tunog ay nagpapatalon sa kanya. Ang langit-ngit ng mga dingding, ang tiktak ng orasan, ang mahina at pabulong na hangin sa labas, o hininga ba iyon? Sa itaas, nakahiga si Teresa sa kama sa tabi ni Jennifer, mahigpit na yakap ang kanyang anak. Tuwing ilang minuto, hinihipo niya ang dibdib ni Jennifer, sinisiguradong humihinga pa ito. Ligtas, mainit kanya, pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Teresa, hindi pa tapos ang bangungot. Ano man ang kumuha kina Yolanda at Roberto, hindi pa iyon tapos. Kinabukasan, nagpasya si Teresa, hindi siya pwedeng maghintay na lang sa susunod na trahedya. Kailangan niya ng tunay na kasagutan. Naalala niya ang lumang artikulo sa pahayagan na natagpuan ni Yolanda, ang kwento ni Pablo, ang batang nawala noong dekada 90 matapos sabihan ng kanyang mga magulang tungkol sa lalaki sa mga puno. Nagpunta si Teresa sa library ng bayan, determinado siyang maghanap pa ng impormasyon. Kaunti lang ang mga record, pero paulit-ulit na lumilitaw ang isang pangalan, Paula Whitmore, ang lola ni Pablo, ang babaeng nagkwento tungkol sa isang sinaunang alamat, isang tinatawag na Watcher of the Woods. Nahanap ni Teresa ang address ni Paula. Nakatira pa rin ang matanda sa dulo ng bayan. Nang hapon ding iyon, nagmaneho si Teresa papunta roon. Si Paula Whitmore, halos 70 taong gulang, ay matalim pa rin ang isipan at matatag. Nang banggitin ni Teresa ang pangalan ni Roberto at Yolanda, sumikip ang mga mata ni Paula na parang may naalala. "Nagbabala na ako noon," mahina niyang sabi. "Sinabi ko na mangyayari ulit ito, pero walang nakinig. Pinagtawanan nila ako, tinawag akong baliw, pero palagi siyang bumabalik tuwing ika-30 taon. Lumapit si Teresa. Sino siya? Tumingin ng diretsyo si Paula sa kanyang mga mata. Hindi siya tao. Nabubuhay siya sa takot. Hinahanap niya ang mga kambal, palaging kambal. Pinagmamasdan niya sila mula pagkasilang, naghihintay ng pagkakataon. Kapag may isang bumigay, kinukuha niya ang pareho. Nanginig ang tiyan ni Teresa. Ibig sabihin, pinagmamasdan na ang mga anak ko mula pa noong ipinanganak sila? Dahan-dahang tumango si Paula. Sa sandaling makita mo siya, huli na. Nasa loob na siya. Magsisimula sa mga panaginip, tapos mga bulong, tapos mga guhit.
at sa huli tatawagin ng gubat. Nanginginig ang boses ni Teresa. May paraan ba para pigilan siya? Malalim na bumuntong hininga si Paula at umiling. Isa lang ang kinatatakutan niya, ang bigkis ng kambal. Kapag lumaban ang isa, hindi niya makuha ang pareho. Mahina ang boses ni Teresa, pero wala na sila. Sandaling nag-alinlangan si Paula tapos nagtanong, "Sigurado ka ba?" Sa bahay, lalo pang lumalim ang bangungot. Nang gabing iyon, nagising si Jennifer na umiiyak. Nasa ilalim ng kama ko siya. Iyak ni Jennifer, umaagos ang luha sa kanyang mukha. Nasa ilalim si Yolanda. Maingat na sinilip ni Teresa pero walang tao sa ilalim ng kama. Gayunman patuloy sa pag-iyak si Jennifer. Sabi niya, "Huwag akong lalapit sa mga puno." Napuno na si Miguel. "Aalis na tayo," mariin niyang sabi. "Wala akong pakialam kung ano ang kailangan. Aalis tayo bukas ng umaga." Nag-impake agad sila ng mga gamit pero habang naglalagay si Miguel ng mga bagahe sa kotse, sa garahe, may biglang tumama sa kanya mula sa likod. Bumagsak siya sa sahig, nahihilo at humihingal. May mahina't pabulong na tinig, pangalan niya ang nagmula sa mga anino. Nang matagpuan siya ni Teresa, makalipas ang ilang sandali, may malalim na sugat sa kanyang noo. "Mayroong kung ano sa bahay na ito," hingal ni Miguel, nanginginig pa rin. Tinulungan siya ni Teresa papasok. Magkatabi silang naupo sa sopa, duguan pa rin ang mukha ni Miguel. Pagkatapos ay narinig nila ito, bumukas ng kusa ang pintuan sa harap. Isang bugso ng malamig na hangin ang dumaan sa sala. At pagkatapos, sa isang iglap, nakita nila ito. Sa dulo ng pasilyo, matangkad, payat, walang mukha, nagniningning ang pulang mga mata. At pagkatapos, naglaho ito. Nilok nila ang lahat ng pintuan at bintana at tumawag ng pulis sa takot. Naghalughog ang mga pulis sa buong bahay pero walang natagpo ang kakaiba. Napansin ni Officer Soriano ang journal ni Roberto. Binuklat niya ito ng malalim ang iniisip. "Nawala ang pinsan ko sa gubat na ito nung bata pa ako," mahina niyang sabi. Gumuhit din siya ng parehong figura. Mahigpit na hinawakan ni Teresa ang braso niya. Anong nangyari sa kanya? Tumingin sa lupa si Soriano. "Nawala siya, wala nang bakas, katulad ng anak mo." Gabing iyon mag-isa si Teresa sa kwarto ng kambal, mahigpit na yakap ang journal. Binuklat niya ito sa huling pahina, blanko iyon. Napabuntong hininga siya handang isara na nang biglang lumitaw ang mga salita sa harap mismo ng kanyang mga mata. "Hating gabi, sa tarangkahan, dalhin mo siya." Nanginginig ang mga kamay ni Teresa. Ayaw niyang paniwalaan pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya, totoo iyon. Naghihintay ang tarangkahan. Ang mga puno magkayakap na parang sa guhit ni Roberto ay nakatindig sa unahan. 11:45 ng gabi, isinara ni Teresa ang kanyang coat, nanginginig ang mga kamay. Hinalikan niya si Jennifer sa noo at mahina niyang bumulong, "Poprotektahan kita, nangangako ako." Pagkatapos, lumabas siya at naglakad mag-isa papasok sa gubat sa likod ng kanilang bahay. Malamig ang gabi at mas madilim ang gubat kaysa sa dati. Pero patuloy siyang naglakad, sinusundan ang pamilyar na daan kung saan madalas maglaro ang kanyang mga anak. Lumiko pa kaliwa ang makitid na daan, tapos pa kanan, at doon niya nakita 2 dambuhalang puno, mahigpit na magkayakap na parang isang baluktot na yakap. Ang tarangkahan, lumapit si Teresa, mabilis ang tibok ng puso. Biglang may mga yabag sa likuran niya. Mabilis siyang lumingon. Si Jennifer yon. Hinahaplos ang antok na mga mata. Mahina niyang sinabi, "Sinundan kita. Sabi ni Yolanda gawin ko." Nataranta ang puso ni Teresa. "Jennifer, hindi ka dapat nandito," sigaw niya. Pero huli na, mula sa malalim na anino lumitaw siya, ang Watcher. Matangkad, tahimik, ang mahahabang galamay ay parang madidilim na sanga. Nagniningning ang kanyang mga mata na pula, parang apoy sa gitna ng dilim. Mahigpit na hinawakan ni Jennifer ang kamay ni Teresa. "Gusto niya na ako ngayon,"
Mahina niyang bulong, nanginginig ang boses kasi lumaban si Yolanda. Itinaas ng watcher ang isa niyang mahaba, payat na daliri at itinuro si Jennifer. Humakbang si Teresa sa harap ng kanyang anak, tinakpan ito. Hindi mo siya makukuha, mariin niyang sabi. Pero ngumiti lang ang watcher at sa isang iglap nagdilim ang lahat. Nagising si Teresa na sumisigaw, umaalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa bakanting hallway ng motel. Jennifer, sigaw niya. Kumakatok sa mga pinto, tumatakbo sa parking lot, paos na ang boses sa takot. Sumikat na ang araw pero hindi iyon parang umaga. Mapula ang langit at mabigat ang hangin. Nawala si Jennifer, naglahong parang bula sa gitna ng gabi. Walang nakakita ni isa, walang basag na bintana, walang bukas na pinto. Parang naglaho lang si Jennifer, parang usok na nawala sa hangin. Nagmamadaling nag-check si Miguel sa footage ng camera sa front desk ng motel. Wala na sa kama si Jennifer, bandang 3:30 ng madaling araw. Walang tunog ng pag-aaway, walang bakas ng pagtakas, basta wala na siya. Bumagsak si Teresa sa sahig ng motel room, mahigpit na hawak ang huling bagay na hinawakan ni Jennifer, isang crayon drawing na iniwan sa kanyang unan. Ipinapakita ng guhit si Jennifer na nakatayo sa ilalim ng baluktot na tarangkahan sa gubat, magkahawak kamay sila ng watcher. Ang mahahaba, maiitim na mga daliri nito ay mahigpit na nakapulupot sa maliit na kamay ni Jennifer. Hindi lang nakakatakot ang guhit, ramdam mong totoo ito. At nakasulat sa ilalim gamit ang magulong pulang krayola, may oras ka hanggang sa paglubog ng araw. Huminto ang hininga ni Teresa, binaligtad niya ang papel at naroon iyon. Isang mapa, gumuhit gamit ang nanginginig na kamay ng isang bata pero malinaw. Ipinapakita nito ang mga puno, isang makitid na daan at isang X na nakamarka sa kaibuturan ng gubat sa likod ng kanilang lumang bahay. Sumilip si Miguel sa kanyang balikat, nagbabasa. Bitag ito, mariin niyang sabi. Gusto niyang pumunta tayo, pinipilit kanyang pumili. Nakatitig si Teresa sa mapa, mabilis na nag-iisip, pero alam na ng kanyang puso ang sagot. Wala akong pakialam, matatag niyang sagot. Pupunta tayo. Pagdating ng hapon, biglang huminto ang kanilang sasakyan sa gilid ng gubat. Unang bumaba si Teresa, humahaplos ang hangin sa kanyang mukha. Amoy, basa ang hangin, parang bagong ulan, kahit tuyo ang langit. Sa unahan, mas madilim at mas mabigat ang hitsura ng gubat. Para bang ang mga puno mismo ay humihinga ng mabigat. Inilagay ni Miguel ang kamay sa kanyang balikat. Sasama ako. Tumango siya ng tahimik. Wala na silang sinabi. Basta naglakad sila. Bawat hakbang papasok sa gubat ay parang mas bumibigat. Para bang may mga di nakikitang kamay na humihila sa kanilang mga paa. Mahina ang mga bulong ng mga puno sa paligid nila pero walang hayop, walang ibon, walang kulisap na tumutunog. Tahimik na tahimik. Pagkalipas ng kalahating oras ng paglalakad, biglang naghiwalay ang mga puno, lumitaw ang isang clearing at naroon ito. Ang tarangkahan, ang mga baluktot na puno ay umarko pa itaas, bumubuo ng isang arko sa gitna ng gubat. Makapal na usok ang umiikot sa ilalim nito, parang usok na nakulong sa isang salamin. At nakatayo sa likod ng tarangkahan si Roberto. Napasinghap si Teresa, pareho pa rin ang hitsura niya. Pero may kakaiba, maputla ang kanyang balat, halos kulay abo at purong itim ang kanyang mga mata. Hindi siya kumukurap. Bakit mo ako iniwan, Mama? Tanong ni Roberto, malamig at walang emosyon ang boses. Lumapit si Teresa, puno ng luha ang mga mata. Hindi kita iniwan, anak, mahina niyang sabi. Kinuha ka nila sa akin. Umalis din siya, mahina namang sabi ni Roberto, nakatitig sa ulap ng usok. Itinuro niya ito at mula sa usok lumitaw si Yolanda. Kumikinang siya ng bahagya, parang kandila sa dilim, mabait ang kanyang mukha pero puno ng lungkot. Mama, mahina niyang sabi, umaalingaw-ngaw ang boses sa usok, kailangan mong pumili.
Umiling si Teresa sa gulat. Hindi, mariin niyang sabi, basag ang boses. Hindi ako pipili. Kukuhanin ko si Jennifer pabalik at aalis tayong lahat, sama-sama. Lalong lumapot ang usok sa paligid nila. At pagkatapos, mula sa mga anino, lumitaw ang isang matangkad, madilim na figura. Ang Watcher. Ang Watcher ay nakatindig ng napakataas sa ibabaw nila. Matangkad at walang mukha, ang mahahabang braso ay humahagod sa sahig ng gubat. Hindi ito nagsalita ng malakas, pero malinaw na narinig ni Teresa ang tinig nito. Umaalingaw-ngaw sa loob ng kanyang ulo. Isa ang mananatili, isa ang aalis. Pagkatapos itinuro nito ang mahaba at butong braso pababa sa lupa. Biglang lumitaw ang isang trapdoor sa lupa. Isang pintuang kahoy, ang mga itim na bisagra ay umingit ng malakas habang mabagal itong bumubukas ng kusa. Mula sa kaibuturan ng dilim, isang mababang ugong ang umangat. Mabagal, tuloy-tuloy, parang hininga. Pakiramdam ni Teresa ay bibigay na ang kanyang mga tuhod. Tinangka ni Miguel na humakbang paabante pero biglang humampas ang isang malakas na bugso ng hangin sa kanya at itinapon siya patalikod, sumalpok sa isang puno. Bagsak siya sa lupa, umuungol sa sakit. Muling itinuro ng Watcher, pumili ka. Biglang humawi ang makapal na usok at naroon siya, si Jennifer. Magulo ang buhok niya, maputla ang mukha, pero buhay siya. Tumakbo siya diretso kay Teresa, nakaunat ang mga braso. "Mama!" sigaw niya. Mahigpit siyang niyakap ni Teresa, buong puso, habang bumubuhos ang mga luha sa kanyang mga pisngi. "Nahanap mo ako!" bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Tumango si Jennifer, nanginginig ang maliit na boses. "Tinulungan ako ni Yolanda. Sabi niya, sundan ko ang ilaw. Ipinakita niya kung paano makaalis." Lumingon si Teresa at nakita si Yolanda na nakatayo sa tabi ng trapdoor, kumikislap ang mga mata sa tahimik na lungkot. "Ako na lang," mahina niyang sabi, kalmado at matapang ang boses. "Ayos lang." Umiling si Teresa ng mariin, lalo pang hinigpitan ng yakap kay Jennifer. "Hindi, isa ka lang maliit na bata. Napakarami mo ng isinakripisyo." Ngumiti si Yolanda ng banayad, mapayapa ang kumikislap na mukha. "Hindi na ako natatakot, Mama. Alam ko na ang kailangan kong gawin." Nakatindig sa likod niya ang Watcher, ang mahahabang galamay ay nakabuka, gutom at naghihintay. Wala man itong mukha, pero dama ni Teresa ang uhaw nito, ang malalim na pagnanasa. Lumitaw si Roberto sa tabi ni Yolanda, purong itim pa rin ang mga mata, pero dahan-dahan niyang inabot at hinawakan ang kamay ng kapatid. "Kapag sabay kaming pumunta," mahina niyang sabi, "halos bulong lang, matatapos ito." Mabilis ang tibok ng puso ni Teresa. "Anong matatapos?" Nanginginig ang kanyang boses. "Ang sumpa," sagot ni Yolanda, "ang tarangkahan, ang dilim." Hindi lang isa ang gusto niya, nabubuhay siya sa takot, sa lungkot, sa mga pamilyang wasak. Pero kapag pareho kaming nagsakripisyo, sabay, wala na siyang makukuha. Bumagsak si Teresa sa kanyang mga tuhod, nanginginig ang katawan. "Hindi ko kayang mawala kayo ulit," higbi niya. "Pakiusap, bumalik kayo." Lumapit si Yolanda, lumuhod sa harap ng kanyang ina. Marahan niyang pinunasan ang luha ni Teresa. "Hindi mo talaga kami nawala, Mama. Nandito lang kami palagi, naghihintay na tulungan kang maintindihan." Mahigpit na kumapit si Jennifer sa braso ng kanyang ina, umiiyak. "Huwag mo siyang hayaang umalis, Mama. Pakiusap, huwag mo siyang hayaang umalis." Lumapit si Yolanda at hinalikan ng marahan si Jennifer sa noo. "Maging matatag ka. Mas matapang ka kaysa sa iniisip mo." Pagkatapos, lumingon siya kay Roberto. Nagtinginan ang kambal at sabay na tumango. Hawak kamay, lumakad sila papunta sa madilim na bukas ng trapdoor. Lumakas ang hangin, umuungal sa paligid nila. Umalingaw-ngaw ang ungol ng Watcher sa buong gubat. Lumaki ang anino nito, lalo pang dumilim at kumapal. Hindi niya gusto ito.
Gusto niyang may kontrol, gusto niya ng kapangyarihan, gusto niyang ang mga tao ang mahirapang pumili, pero hindi na sumusunod ang kambal sa mga patakaran niya. Habang pumapasok sina Yolanda at Roberto sa dilim, biglang sumabog ang isang matinding puting liwanag mula sa ilalim. Hindi ito malamig o nakakatakot. Mainit ito, mapayapa, parang sikat ng araw pagkatapos ng bagyo. Naglabas ng mataas, baluktot na sigaw ang Watcher na pumunit sa katahimikan, pinagpag ang mga puno at nagpapalipad ng mga ibon sa malayo. Itinaas nito ang ulo, sumigaw sa huling pagkakataon na puno ng galit. Pagkatapos, parang nahipan ng biglang hangin, ang katawan nito ay nagkapira-piraso, nadurog na parang usok at naglaho. Nawala ang usok, naglaho ang tarangkahan, at muling natahimik ang gubat, pero sa pagkakataong ito, hindi na iyon patay at nakakatakot na katahimikan. Mapayapa na ito. Naupo si Teresa sa lupa, mahigpit na yakap si Jennifer, kapwa sila nanginginig at umiiyak. Lumapit si Miguel, pasapasa at sugatan, at lumuhod sa tabi nila, niyakap silang dalawa. Nawala na sila, mahina at basag ang boses ni Teresa, patuloy ang pagdaloy ng luha. Iniligtas nila tayo. Hindi nagsalita si Miguel. Tumango lang siya, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Kung saan naroon ang trapdoor, makinis na lupa na lang ang naiwan. May sariwang damo nang nagsisimulang tumubo dito. Pero sa eksaktong lugar kung saan tumayo sina Yolanda at Roberto, may dalawang ligaw na bulaklak na sumibol, isa puti, isa bughaw, paboritong kulay ni Yolanda. Magkakasama, dahan-dahang lumabas ng gubat ang pamilya. Presko at malinis ang amoy ng hangin. Ang langit sa ibabaw nila ay napakalinaw, walang ni isang ulap. Para bang binigyan ng bagong simula ang mundo. Nang gabing iyon sa bahay, marahang inilagay ni Jennifer ang huling guhit niya sa kanyang nightstand. Ipinapakita nito sina Yolanda at Roberto na nakatayo sa isang maliwanag. Bukas na parang magkahawak kamay, nakangiti sa araw. Masaya na sila ngayon, mahina niyang sabi. Tinakpan siya ni Teresa ng kumot, hinalikan ng marahan sa pisngi at ngumiti. Alam ko. Pinatay niya ang ilaw at sa unang pagkakataon sa tila walang katapusang panahon, ganap na tahimik ang bahay. Walang katok, walang bulong, wala nang takot, puro kapayapaan lang. Lumipas ang mga linggo pagkatapos ng hindi malilimutang gabing iyon sa gubat. Hindi nawala ang lungkot, pero nawala ang takot. Paminsan-minsan ay nagigising pa rin si Teresa, na parang inaasahan ang pagbabalik ng mga bangungot, naghihintay sa katok sa usok sa mga anino. Pero nanatiling tahimik, mainit at kalmado ang bahay. Dahan-dahan naniwala na rin siya na tapos na talaga. Gumaling din si Jennifer, tumawa ulit siya, ngumiti sa mga cartoons. Natagpuan niya ang kanyang saya. Muli nang nagsimulang gumuhit si Jennifer ng masasayang larawan, araw, mga bulaklak, at maliwanag na kalangitan. Wala nang mga anino, wala nang madidilim na tarangkahan. Pero paminsan-minsan, humihinto siya sa pagkulay, titingin sa bintana at mahina niyang ibubulong, "Salamat Yolanda, salamat Roberto." Hindi siya pinipigilan ni Teresa. Alam niya sa kanyang puso, nagmamasid pa rin ang mga ito sa kanila. Si Teresa rin ay nagsimulang magsulat muli sa journal. Isinulat niya ang lahat ng nangyari, hindi lang para hindi malimutan ang mga alaala, kundi para tuluyang makalaya. Isinulat niya ang guilt, ang labis na takot, at ang sandaling naunawaan niyang ang kanyang mga anak ay naging mga bayani. Tunay na mga bayani. Dahil hindi lang si Jennifer ang iniligtas nila, pati siya, nagbago rin si Miguel, mas tahimik, mas mahinahon. Mas madalas na yumayakap, bihira ng sumigaw, at sinisigurado niyang mas madalas siyang nagpapahinga mula sa trabaho. Isang gabi, habang magkahawak kamay silang nakaupo, sinabi niya kay Teresa, "Dati, hindi ako naniniwala sa mga ganyang bagay, pero ngayon,
naniniwala na ako at naniniwala ako sa kanila. Ngumiti si Teresa, puno ang puso. Ako rin, sagot niya. Nagtanim sila ng isang matangkad at matibay na puno sa kanilang bakuran, isang buhay na alay. Sa ilalim nito, may isang maliit na batong may ukit ng simpleng mga salita. Tuwing umaga, tinutulungan ni Jennifer ang pagdidilig ng puno. Tinatawag niya itong pagsasabi ng magandang umaga sa langit. At sa ilang gabi, kapag tama ang tama ng sinag ng buwan, parang kumikislap ng bahagya ang mga talulot ng puno. Kaunti lang ang kinang, pero sapat para paniwalaan ni Teresa. Siyempre, hindi lahat ay perpekto, may mahihirap na araw pa rin. Minsan nagigising si Jennifer na umiiyak sa gitna ng gabi. May mga guhit pa rin siya kung minsan na may maliliit na anino. Unti-unti nang kumupas ang alaala ng watcher sa paglipas ng panahon. Pero hindi ito tuluyang nawala. Isang gabi, tahimik na nakaupo si Teresa sa tabi ng kama ni Jennifer, hinahaplos ang kanyang buhok. "Natatakot ka na naman ba?" Mahina niyang tanong. Tumango si Jennifer, malalaki ang mga mata at puno ng pag-aalala. Paano kung bumalik siya? Hinawakan ni Teresa ang maliit na kamay ng anak. Sabay nating haharapin siya at hindi na tayo tatakbo ngayon. Ngumiti si Jennifer ng kaunti kasi mas malakas na tayo ngayon. Oo, bulong ni Teresa, hinalikan ang noo niya. Kasi alam na natin kung sino tayo. At sa labas ng gubat, sa dulo ng bayan, marahang humaplos ang hangin sa mga puno. Walang mga tarangkahan, walang usok, kapayapaan lang. Pero kung makikinig ka ng mabuti, talagang makikinig, baka marinig mo. Ang tunog ng dalawang batang tumatawa, malayang nagtatakbuhan, magpakailanman. Sa paglipas ng mga buwan, nanatiling tahimik ang bahay. Pero ngayon, hindi na iyon katahimikang puno ng takot. Mapayapa na, puno ng init. Nagbago rin si Teresa. Hindi na siya nagmamadali sa kanyang mga araw. Natutong huminto at makinig, yumakap ng mas mahigpit at mas madalas ngumiti. Nakaligtas siya sa isang bagay na hindi dapat pagdaanan ng kahit sinong magulang at nalampasan ito. Mas malakas, mas matatag. Higit sa lahat, natutunan niyang maniwala sa mga bagay na hindi niya nakikita. Pag-ibig, sakripisyo, at ang tahimik na lakas na naninirahan sa katahimikan. Patuloy na nagsasalita si Jennifer tungkol kina Yolanda at Roberto, pero hindi na may lungkot. Maligaya at puno ng buhay ang kanyang boses kapag binabanggit sila. Parang naroroon lang palagi, nagmamasid, gumagabay. Isang maaraw na hapon, habang nagdodrawing siya sa hardin, bigla siyang tumingala at nagsabi, "Proud sila sa atin." Lumuhod si Teresa sa tabi niya, marahang ngumiti. "Paano mo nalaman?" Naglaho ang mga mata ni Jennifer. "Sinabi sa akin ng hangin." At tanghali din, isang banayad na simoy ng hangin ang sumayaw sa mga puno. Kumislap ang mga dahon sa sinag ng araw at sa isang napakagandang sandali, tila nagliwanag ang buong mundo. May mga taong magsasabing imahinasyon lang iyon. May mga magsasabing kwento lang. Pero alam ni Teresa ang totoo sa kaibuturan ng kanyang puso. May mga bigkis na napakalakas para sirain ng kamatayan. May mga pag-ibig na masyadong maliwanag para tuluyang mawala. At may mga katapusan na simula lang pala ng panibagong kwento. Kung naantig ka sa kwentong ito, pindutin ang like button, ibahagi ang iyong saloobin sa comments at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kamanghamanghang totoong kwento tulad nito. Dahil minsan, ang mga hindi ka panipaniwalang kwento ay siyang tunay na nangyari.